Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito pong napakagulong Senado. Sila po, labo-labo. Senador versus senador. Ay baka naman ito may koneksyon sa darating na eleksyon. O yun, ano ang koneksyon sa eleksyon? O diba, rhyme na rhyme yun, Elora. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga katuwang natin sa ating video premiere at sa ating live stream. So, ito po lahat ay tungkol dito, itong article na ito, tungkol po sa Senado. Ang pinag-aawayan po dito, siguro nakita nyo na yung mga videos, no? Mga report sa mga stream media na dalawang senador nag-aaway. Pero ito po ba ay prelude para sa darating na 2025 election, no? So meron po tayo ditong mga ilang artikulo na pagkukuhanan ng ating content. Pero tayo po'y magbabackground muna. Ano ba yung pinag-aawayan ng dalawang bugok na senador na ito? No? Wala pong decorum tong mga to. Hindi nyo na lang pag-usapan yan within your, inihiring nyo pa, pinapublic nyo pa. Ibig sabihin, kayo nagkakagatan. No? Wala kayong mga, para kayong mga asal hayop. Sabi nga nila, pati nga si Robin, na andun, pinapapayapa ni Robin, pero hindi po, hindi nakinig ito Lalong-lalo na pag nandyan si Peter Alang Cayetano. Grandstand din itong si Boy 10K. Di ba? Sige, aminin na natin mga kababayan. Sinong bumoto kay Alan Cayetano na naniniwalang makakapag-provide siya ng 10K kada pamilya? Yung kanyang plataforma, ay kanyang inaano during his campaign noong 2022. Bawat pamilya karapatang magkaroon ng 10,000. O ngayon nasaan na? Papasok na yung 3 taon niya bilang senador. Yung kalahati ng 6 years niya, nasaan na yung 10K? Ano sabi niya noon? Makipagtulungan na lang kayo. Gago, di ba? O naniwala naman tayo. Sige, boto nyo, boto natin to. May 10K tayo. Hindi natin alam na kailangan palang pagplanuhan, i-budget, gaano karami, sino ang dapat tatanggap na pamilya ng 10K. Wala. O, ngayon, nung nagkarambulan-bulan sila dyan sa Senado, nakudita si Subiri, ang naging Senate President si Escudero, tapos siya nga ang nag-nominate kay Escudero. Planado yun mga kababayan. Siya ang nag-nominate doon sa plenary na maging Senate President si Escudero. Ngayon, ibinigay sa kanya yung accounts. Sa accounts, nire-review lahat ng mga project na funded ng Senado. At isa nga dyan ay ang Senate Building. Yang Senate Building na yan, hindi po yan sa Presidente Marcos, mga kababayan. Ha? Hindi galing yan sa Presidente Marcos kasi 2017 pa yan na-approve. Okay? So dito kasi sa Rappler, no? Ito po ang usapan dyan. Ito pala na Senate Building nung na-approve yan nung panahon ni Digong ay meron lang pong 8.9 billion budget. Pero due to pandemic and due to inflation cost, eto po, tingnan na lang natin, ha? In an October 2023 document obtained by Rappler, the construction of the new Senate building is supposed to have 3 phases. 3 phases pala. Ang initial budget ay 8.9. Yan po yung pinapangalandakan. Was only for the core and shell. Ayan, tingnan nyo ha, yung phase 1, core and shell lang. 8.9 billion na. As what Nancy Binay also pointed out, but a 4.1 billion additional cost had already been incurred. Bakit? Ha? So tignan nyo, phase 2, 2.5 billion. Fit out package including furnishings and tiles. Phase 3, 10.33 billion pesos, works to complete. The grand total indicated in the document was only 21.73 billion. Pero, lumalabas na 23 billion. So, may kulang na 1.27 billion.
Ayan. Ngayon, pinagdududahan po ito. Ha? Kasi sabi ng DPWH, yung phase 1, 77 complete na. Dapat nga ito matatapos ng 2021. But because of COVID, ayun, nahinto tayo. Kaya ang ginawa, nung nakita yan ni Alan Cayetano, kasi may nanghihingi ng pera, bayad, ay teka muna, nung nabusisi, ay 23 billion pala to, hindi nagtutugma sa sa original budget. At ang iniisip pa nila, since Nancy Binay is in that committee, siyang humahawak ng Committee on Accounts, baka tulad nung isip nila, yung ginawa nila sa Makati, yung controversial na building dun sa Makati, iniisip na corruption, nagagalit si Nancy Binay. No? Kasi of the political turmoil between Taguig and Makati. Naalala niyo yung famous Embo, di ba? Natalo ang Makati, ibinigay yung parte ng Makati, yung pala na may jurisdiction ang Taguig. Kaya nga galit na galit si Abby Binay. O ang sabi nga nila, tatakbo nga daw po ng mayor si Abby Binay ng Taguig. Kasi meron pala siyang residency doon sa na award ng mga Embo sa Taguig. Ayun na. Ibig sabihin, may residency na siya sa Taguig. Oh. Tapos ito namang si Nancy, hindi naman siya re-electionist kasi two-termer na siya, tatakbong mayor ng Makati. Kaya ito, mamaya sasabihin natin kung ano yung naiisip ni Nancy Binay. Ngayon, mga kababayan, nung nakita yan, no? Nung nalaman ni Escudero na ganun nga, sumulat nga si Alan Peter Cayetano sa kanya. Ito lang ang sabi sa ABS-CBN. Cost of new Senate building nearly tripled. Shock. Escudero orders review. Nahinto. Reviewin mo ulit, Peter Alan Cayetano. Reviewin mo. Ang ginawa ni Peter Alan Cayetano, gumawa ng hearing. Yun kahapon sa hearing. Oh, di ba? May video po ako diyan, mga kababayan. Eto, may video po ako. May nag-walk out, nag-ala Trillanes. Sino po ang nag-walk out? O, eto po, panorin natin sa UNTV. Napakainit na balitaktakan, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, si Robin nandun eh. Kumbaga, pinapahupa ni Robin, si Robin ang peacemaker, siya ang sergeant at arms. Kaso ano nangyari? Eto, balita ng UNTV. Maraming salamat po, UNTV. Napa-walkout sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts ngayong hapon si Senator Nancy Binay matapos makasagutan ng chairman ng committee na si Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa sinasabing dinagdagang pondo sa pagpapatayo ng new Senate building. Iginiit ni Binay na dating chairperson ng komite, 21 billion pesos ang halaga ng proyekto, ngunit nauna nang sinabi ni Cayetano at Senate President Chis Escudero na umabot na ito sa 23 billion pesos. Order. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa Paulit-ulit na tayo kanina Thank you, pa Mr. na Chairman. 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Oh. Una nang iniutos sa Senate President Escudero ang pag-review sa proyekto at pansamantalang ipatigil ang construction dahil lumagpas na ng 20 billion pesos ang nagagastos dito. So yan po mga kababayan, nag-walk out si Senator Nancy Binay. Siyempre, alam mo na, hindi natin alam bakit pa hinihiring ng ganyan para daw siguro for transparency. Pag-usapan nyo na lang yan sa executive session, mga gunggong kayong mga senator. Diyan yung makikita mga kababayan kung gaano kawalang disiplina ang Senado natin. Narinig nyo yung sinabi ni Peter Alan Cayetano? Nag-ad hominem si Gago. Hindi na ginalang yung kapwa senador. Oh, ganyan ba yung mga ibinoto nyo? Mr. 10K, nasaan na? Alam na kung kakampihan sa inyo. Kaya yung sinabi niyang nabuang Kanaday, o diba, pangmamaliit yun. Sa politiko, pinick up. Nabuang Kanaday, clash with Alan Cayetano on new Senate building, prompts Nancy Binay to walk out of hearing. Ayan. Yan po sila.
Nag-away po sila, nagkakasagutan sila dahil lumulobo po ang presyo ng bagong building nila together with the House of Representatives na 23 billion pesos. Ayan. Sabi dito ni Binay, do your math. Aba, talaga naman. Oy, Ate Maite. Oh, wag ka nang makinig dito. Do your math daw. RN 2 cents. 21 billion. Is not 23 billion, Mr. Chairman. Pareho ba ang 21 billion at 23 billion, Mr. Chairman? Is 21 billion the same as 23 billion? Paulit-ulit na. Inaasar niya. Cayetano insisted on the 23 billion figure, saying it includes the 1.6 billion cost for the land acquisition. Binay then pressed officials from the DPWH if the 23 billion figure could be found in their documents for the new Senate building construction. When DPWH Undersecretary Emil Sadin responded in the negative, Binay told Cayetano, "Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa DPWH. Thank you, Mr. Chairman." Binay then walked out of the room when the hearing was conducted. Seemingly oblivious to Binay's departure. Oblivious? No, he's obnoxious. He's a jackass, dude. Come on, Peter Alan, you're a jackass. Oo nga naman. 21 is different to 23, di ba, Ate Maite? Maski natanungin mo pa si Ate Maite Vice ako, alam niya yan. Maski na mahina siya sa math, alam niya. Magkaiba yung 21 sa 23. So, ang edad ni Ate Maite, 23. Ako, 21. Magkaiba kami. Mas bata ako. Di ba, Mami Peng, 21 lang ako? Si Ate Maite, 23. Magkaiba talaga. Tinanong niya pa yung undersecretary ng DPWH. Is there a 23 billion in W? Negative po. Di wala. Ano yung pinagsasabi ni Peter Alan na 1.6? Paulit-ulit na tayo kanina pa na 21.7 billion. Nabuang Kanaday. Tapusin natin ng Maiso, Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Nabuang Kanaday, patay. Biruin mo, gago ka kasi Cayetano. Ikaw ang gumawa ng palengke. Sinasabi ko sa'yo, madali lang yan. Pag-usapan nyo yan, ikaw Senate President, sabihin mo, no, it's becoming a circus. Bigyan naman natin ng dignity ang Senado. Meron na nga kayong mga clowns. Nandyan yung mga tae ni Digong. Si Peter Cayetano, tae yan ni Digong eh. Isa rin niyang aso ni Digong eh. Wala tayong kakampihan dyan. Si Binay is Binay. Paliwanag nyo maigi. Nasaan yung 23 billion? Bakit may 1.6 billion na land acquisition? Kung totoo man yan na may 1.6 land acquisition, bakit wala ba doon sa kontrata na sinama nila yan doon? Na yung presyo ng lupa? Kasi land acquisition, binili yung lupa eh. Bakit hindi nyo sinama? Diba? Kung kasama yan sa 21 billion. Diba? Tama, mali. Pero ikaw naman, Peter Alan Cayetano, maski na nag-walk out sa'yo, galangin mo pa rin. Babae yan eh. Wala ka bang galang sa babae? Bastos ka. Sasabi mo pang Kristiyano ka. Diba? Nakakahiya ka naman, ginawa mong nabuang Kanaday, hindi daw palengke. Ikaw may kasalanan yan. Gumawa ka ng palengke. Unang-una, nagpa-press release kayo ni Escudero. Wala na ba kayong ibang alam na gawin pa? Pwede namang gawin yan lang na executive session nyo na lang. Maya naman kayo. Nakakatawa talaga kayong Senado. Wala na kayong naipapasang batas. Ganyan pa kayo. Kayo nag-aaway. Di po ba? Tama, mali. Sa akin, tama ba yung inasal nilang dalawa? Tanungin ko kayo, hindi tama. Kayo ang gumawa ng sarili nyong palengke. Hindi na pala ngayon circus, palengke na. No? Hindi kayo magkaintindihan. Because pareho kayong naggigiit ng sarili nyong posisyon. You're not listening properly. No? Kung tama lang naman yung pagbabalangkas. Di ba? Patunayan nyo, ikaw Cayetano, na merong 1.6 na tinanggal doon sa kontrata na hindi sinama. Kaya now, it's amounting to 23 billion. Tama? At ano naman ang objection ng si Binay? Kung totoong may 1.6 billion na land acquisition cost, ano ang rason? Bakit hindi mo sinama yan doon nung ikaw ay nandyan sa chairperson ng
accounts. Di po ba? O ngayon, eto, sabi ni Binay, mga kababayan, ABS-CBN, Binay calls out backstabbing senator politicizing new Senate building. Okay, kasi nga po, tulad nung sinabi ko sa inyo, baka ito na ay simula ng demolition job ni Peter Alang Cayetano kay Nancy, kasi si Abby, sabi sa akin nung mga sources natin, natatakbo pala ng mayor ng Taguig, kakalabanin ng Cayetano. Siyempre, demolition job na. Diba? An unnamed senator is allegedly sowing intrigue. May unnamed pa kayo, kitang-kita naman. Anak ng tokwa naman. Intrigue against Senator Nancy Binay and her block in connection with the construction of the new Senate building. Ito. In a press conference on Tuesday, Binay said she received information about that person allegedly spreading allegations of irregularities but refused to give a name. Ikaw naman, Nancy Binay, alam naman ng sambayan ng Pilipino kung sino yung unnamed senator. Baka naman hindi po ba yan si Boy 10K? Nagtatanong din. Marami rin naman tayong kaibigan na colleagues dito sa Senate. They've been going around and telling stories about me and the building. Kaya hindi totoo na I am defensive, di ba? Ang masakit, patalikod niya kaming sinasaksak. Ayan yata yung lumuhod pa, nagdarasal tuwing may flag ceremony ba yun o after. Nagdasal po yan, lumuhod. Pakitang tao. Hypocrisy at its best. Di ba? Ito. Binay believes it's all boils down to politics. Particularly, the current dispute between Makati and Taguig. Ayan! Nasabi ko na nga ba Di ba? Yan po yan. Okay? So, alam naman namin, Senator Binay, kung sino yan unnamed senator Pangalanan mo na. Ito, tuloy natin sa Inquirer.net. Binay, new Senate building issue being used to fuel Makati Taguig feud. Ayan. Senator Nancy Binay on Tuesday said the new Senate building issue is being used to fuel the Makati Taguig feud, adding that the same senator is conducting hearings against just like in 2015. Yung pong 2015 yata, ito yung tungkol sa Makati building During a press briefing, hindi niya daw pinangalanan, pero alam naman natin. In the beginning, I did not want to talk about it that way. But as it went on, it seems like we were going back to Taguig Makati issue, especially since my intention of running for a local post was made public. So going back to my experience in 2015, he used the Senate hearings because of the Makati Taguig issue. Isn't it the same senator? Then there's a building and there's a hearing, right? It seems to have 3 components already. It's bewildering why you have to destroy the institution just because of the Makati Taguig issue. Oo nga naman. Sino ba yon, Mr. Senator? Yan ba si Mr. Boy 10K? Ayaw. Baka naman matalo bigla sa Taguig. Mawala yung hawak nilang Taguig. Binay did not mention what hearings were related to a building and Cayetano. Lumabas din. But the latter was a central figure in the Senate's probe in the Makati City Hall parking building in 2015. Yan nga po yun, mga kababayan. Alatang-alata naman. Di ba? Nawala kasi nawala yung nawala yung 10 Embo Barangay binigay sa Taguig Kaya nga po, tatakbo si Mayor Abby Binay ng mayor ng Taguig. Yari na, labo-labo na sila dito. Maganda to, mga kababayan, no? Tingnan natin kung sino talaga ang mas nasa pulso ng Taguig. Pero delikado si Binay diyan kasi kung yung 10 lang na original ang boboto sa kanya, buong Taguig ilan ba? Di ba? Alay, Diyos mio. Sige, maganda yan. Away-away na kayo, mga kababayan. Pero sa akin po, hindi maganda. No? Huwag nyo nang politikahin.
Yung away nyo ng Makati at Taguig, huwag nyo dalhin sa Senado. Maging professional kayo. No? Hindi. Minsan, ginagamit nyo yung ganitong issue para mai-advance yung inyong interest. What? To destroy each other. Maganda yan. Yun nga lang, si Nancy, talo kasi wala na siya eh. Last termer siya eh. Si Boy 10K. Meron pang 4 na taon eh. Kita nyo, no? Pag may mga ganyan, minsan naalala niyo yung si Trillanes, saka si Cayetano, pinagpatayan ni Trillanes ng mic si Boy 10K. Ngayon naman, si Nancy Binay, nag-ala Trillanes, nag-walk out. Ang gulo ng Senado, mga kababayan. Pero tanong ko pa sa inyo, tama ba na tawagin ni Peter Allan na nabuang kanaday? O yun. Alam mo, pwedeng silang parehong ipatawag sa Ethics Committee for disciplinary action. Oy, Senate President, anong klaseng Senado merong ka? You are the headmaster of clowns? Anong pinagkaibang mo ngayon kay Escudero? Di ba wala rin? Di ba? O may nagtawag na nabuang ka, hindi ito palengke, nag-walk out, o ayan. Ayan na, kita nyo ha, yung pagiging makadiyos ni Peter Allan. Wala rin. Hindi niya rin naiwasan magsalita ng ad hominem. Oh, lumuhod ka dyan ngayon, humingi ka ng tawad. Peter Allan Cayetano sa Diyos. Dahil nanlait ka ng kapwa mo. O sige, sabihin nyo kung mali ako. Diba? Lagi yan. Laging ipinamamanifest ni Cayetano na siya ay Kristiyano. During yung isang flag ceremony tapos nagdasal, lumuhod yan. O, tama mali ako Elora. Diba? Lumuhod siya. Talagang pinapakita niya yung kanyang faith. O ngayon nangyari, nabuang kaday. O, diba? Nanlait ng kapwa. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.